Hello, lovely viewers. Welcome back to my channel. Susie Muse here. And if you are new here, please don't forget to subscribe and like this video. For today's video, we are going to be doing a giant mukbang. And as you can see, these are the giant crab legs. Delicious. But before anything else, as usual, take it away, supercalifragilisticexpialidocious intro. I would describe a Louis Vuitton woman very strongly. Sunshine, blue skies. Okay, love viewers. So, ito na ngayon ang ating giant crab legs. Huhugasan muna natin ng mabuti, syempre, para matanggal ang mga dumi-dumi at saka yung mga itim-itim from the ocean. Diba? So, today, magluluto ako ng crab legs. Papakita ko sa inyo kung gaano kasimple ang pagluluto ko ng crab legs. At saka konting storytelling. Ayan na po yung ating tefal na frying pan. So, simple lang at uunahin natin syempre ang paglagay ng oil. Coconut oil, organic po ang ating gamit. At pasensya na po sa aking outfit dahil kagigising ko lang po. May sakit ako ng araw na yan. At magbo-voice over tayo dahil sa hindi ako aware na may sound music, may music pala, background. So, ayan, naglagay tayo ng sibuyas and naglagay na ba ako ng bawang at ang nilalagay ko fresh shredded na ginger. Ayan, naka-Victoria's Secret po tayo na lingerie. My goodness, pasensya na po kayo, lovely viewers. Ayan, naglagay ako ng ginger paste na dala ko pag galing ng Germany, bigay ng aking kumari. Shout out, Maring Flossie. Oh my goodness. Fantasy pa talaga ang nakalagay sa cover ng jar na nilagyan niya ng ng garlic paste na from her backyard talaga. Tanim na po talaga yan, lovely viewers. So, naglagay na po tayo ng flavor. Ayan na po yung ating mga ricado. Palagay ko ano yun, pepper. Naglagay po tayo ng powder na garlic, although gumamit tayo ng fresh garlic para mabango talaga siya. At saka naglagay na po ako ng boyong na flavor para yun po ang ginamit ko as asin, maliban po sa aking Malayan salt, pink salt. Ayan. So, ihahalo-halo po natin. Naglagay po ako ng mga spices na sa aking garlic, ginger and onions para po malasa na po siya kasi alam naman po natin na bukod-bukod po yung crab legs at meron po silang shell, obviously, diba? So, anong ginagawa natin ngayon? Lalagay ako ng fresh na lemon. Huwag po kalimutan, lemon. Yes, fresh po yan para may vitamin C po tayo at saka hadlang na po yan na mangamoy ng konti yung ating crab legs. Pero hindi po, lovely viewers, dahil hinugasan po natin ng mabuti. At ayan, kung ano-ano mga nilalagay kong mga spices, ba't lang po malusog? Oo, kasi health is our wealth, ika nga, obviously, diba? Ayan. Ang galing ko, gumamit talaga ako ng kamay, pero hindi naman po mainit, lovely viewers. Kasi nga, ang hirap niyang haluin gamit po yung ating spatula na bamboo. Hindi ho ba? So, takpan po natin yan and then isi-simmer po natin siya ng mga, let's say, 10 minutes. Madali lang po yan, lovely viewers. So, nirense ko lang po yung aking malaking bowl dahil po ayan ang gagamitin natin sa ating lutong crab legs later. Yan. So, ligpit-ligpit po tayo kung may time para po maganda at malinis ang ating counter. Ayan. Yan po yung aking mga spices and everything. Nilagay po natin yung ating onions. Yung mga onions ko po, love the viewers, in-slice ko na po yan at in-shredded po yan sila sa aking Tupperware na
shredding machine. Ganon. Para ready po pag nagluto po tayo. Nasaan na po ba ako? Kukuha tayo ng tubig at lalagyan po natin siya ng lemon. Ayan. So, okay. Ano na ba nga bang ginagawa natin? Ayan. Tatapon lang tayo ng ating mga basura. Ayan. Titingnan ulit natin at check kung okay na ba siya. Palagay ko, ayan na naman ako. Ginagamit ko ang kamay ko dahil nga sa ang hirap haluin ng crab legs. Gamit po ang ating spatula. Bamboo po yan, lovely viewers, organic. Yes, so malapit na. At gaya ng sinabi ko, lovely viewers, pasensya na po sa ating outfit. Hindi na po ako nagbihis dahil late akong gumising. Today, dagdagan natin ng konting tubig para may sauce po tayo mamaya. Ayan. So, ano pa ang tinitingnan-tingnan ko dyan? Ayan, nagdadagdag tayo ng lemon kasi ilalagay ko sa aking water. Yes. Disposable Starbucks jar po yan, lovely viewers. Inuwi ko kasi sayang. At saka, mapapakinabangan ko pa po yan sa bahay. Ayan. So, yan po ang gagamitin natin. Si Doreen actually po ang kumuha niyan sa akin dahil namili kami sa grocery, Albertsons, and then nauhaw ako. So, sabi niya, Mom, I will get you some water from Starbucks. Pwede pala yun. So, ayan, I think final na check natin to. At hahaunin ko na yan, maya-maya pa. Ayan. Hindi ko lang alam, ipakita ko ba sa inyo kanina nung ginisa ko yung wait lang. So, ayan, naipakita ko pala sa inyo kung paano ko ginisa yung mga ricado bago ko nilagay yung ating crab legs. Ayan, so sa point na to, nagsiset na po ako sa table dahil gutom na po ako at gusto ko nang kumain. So, kung ano-ano pa yung mga kababalaghan. Ayan, naglagay ako ng straw sa aking Starbucks jar. Tumbler pala. Para pagkain ko mamaya, kompleto na. Ayan, lovely viewers, o diba? Oh my God, ang sarap. Yummy-licious talaga. At saka, knowing na fresh lahat ang nilagay ko na mga spices. So, masarap si lovely viewers. Ganyan lang siya. Ayan, so umpisahan na po natin. Tara! That is the finished product. Ayan na po. Kain portion na po tayo, lovely viewers. Ayan, ang taba talaga. At ang sarap. Sinasabi ko na sa inyo. Pero syempre, hindi daw advisable na laging aaraw-arawin ang pagkain ng crabs dahil mataba po yan. Rich in cholesterol po ang crabs, lovely viewers, sabi nila. Anyways, napanood siguro ninyo yung aking video about Lady Gaga concert. Ibang-iba po talaga yung concert na yung, lovely viewers, dahil po sa jazz and piano. So, intimate show lang po yun dahil 2,000 plus lang po ang audience. So, sa amin dito sa US, ang sabi namin sa 2,000 is 2,000. Ganon. So, iba't ibang songs po ang kinanta niya, pero halata na pinalitan ko yung sounds dahil po sa napobya ako sa CPR dahil sa nangyari dun sa aking Blackpink. Diyos ko po, lovely viewers, believe it or not, ilang beses ko inulit dahil sa CPR. 3 beses yata ako nag-upload dahil hindi talaga pwede. First, blocked yung video. And then, pangalawa, meron pa talagang CPR na nainis na ako. Ayoko na talaga sanang i-upload. But then, ayun, kasi ang hirap mag-edit.
Ayan, lovely viewers, ang sarap talaga ng aking nilutong crab legs. Pero mamaya, bibigyan ko yung anak ko kasi nasa room pa siya ng gumagawa ng kanyang project for the school. Ganon. So, balikan natin si Lady Gaga. Oh my goodness, talagang well entertained kami dahil hindi masyadong crowded. Fully sold out at fully booked yung kanyang show sa Park MGM. Pero kumbaga, compare talaga kung nagka-concert siya before the eyes of 50 to 60,000 audience. So, masyadong maingay yung crowd. Ang galing ni Lady Gaga. Para sa akin, siya talaga yung greatest of all times. I mean, maybe one of the GOAT in music industry. So, yan. Ang advantage lang talaga pag nakatira tayo sa Las Vegas is almost all the celebrities are coming to Vegas. May mga residencies po sila. Katulad ni Lady Gaga, like 3 months yata. August, September, October, yes, ang residency niya sa Park MGM. So, after Adele, si Adele nasa Caesar's Palace ba si Adele? Yeah. And, tawag dito. So, may mga residencies po. Ayan, lovely viewers. Ang taba o ang laki ng laman. Oh my goodness. So, yan, gagawin ko at i-gather ko lang po yung meat ng crab legs para po sa anak ko. Kasi po, gustong-gusto po rin niya yan. Kaya lang tamad siya maghimay-himay. Oo. So, balikan natin ang life in Las Vegas. Hindi ko masasabi po sa inyo, lovely viewers, na pag nakatira kayo sa Las Vegas, life is awesome. Like, life is, like, always happy. Like, life is totally provided. Hindi po lahat. Pero masasabi ko sa buhay namin dito, we are okay. So, if I am saying okay, so yan, nakakapanood po tayo ng mga shows, hindi naman po lahat dahil super mahal po. Oh my goodness, ano bang pinagagagawa ko, lovely viewers? Na-overcook din ng konti siguro. Pero anyways, mataba po talaga ang laman ng ating crab legs. So, like for instance, si Adele, nung nagpunta siya rito, nung may residency siya, hindi po talaga ako nakapanood. Bakit? Dahil kahit papano, titingnan po natin yung ating mga budgets, 'di ba? So sa sa month na yun, she was here March on something like that, May until June or May or something like that. Hindi ko na po memorize. Yung mga panahon na yung lovely viewers, marami po tayong napaghandaan ng pera. Syempre, enrollment sa Philippines ng ating mga scholars, nursing, at saka yung kapatid na bunso nung pinaparal ko ng nursing ay nag-graduate ng high school at nag-take up po siya ng Bachelor of Science in Radiologic Technology. Ganon. Ayan po, lovely viewers. Bibigyan muna natin ng aking bunso ng crab legs dahil gustong-gusto po niya yan, lovely viewers. So, see you later. Ayan na. Andyan na naman ako. At tuwan-tuwa yung anak ko at sabi niya, thank you, mom. So, ayan, marami po tayong pinagandaan ng pera. So, hindi po ako nanood dahil syempre alam naman po natin ang ating coming and going na money. Ganon. So, hindi po lahat ng shows dito sa Las Vegas ay affordable. May mga shows po like pag nagpupunta po rito si Bruno Mars, every New Year's Eve, super mahal po ng ticket. Ang pinakamura ay 1,000. Eh, syempre, it adds up kung marami kayong manunood, ganon-ganon. And kaya hindi ko napapanood lahat ng shows. Pero what I am saying is, almost every celebrities or world class
singers or something like that. Dito po sila nagpo-perform sa Las Vegas at may mga residencies po sila na it takes like 3 months, a month or 3 months. So katulad ni Bryan Adams na panood po natin, Lionel Richie, Elton John. Si Elton John po, Sir Elton John, pinanood ko po talaga yun, lovely viewers, dahil yun ang last na performance niya talaga sa Las Vegas. Dahil po he is aging. So, matanda na po siya. Hindi naman po natin may pagkakait na tawag dito na gusto rin po niya na magpaalam sa Las Vegas dahil matagal po siya rito talaga. Ang kanyang residencies po dito sa Las Vegas, it took like a year or even more than that. Hindi ko lang po alam. So, hindi ko siya napanood before dahil busy po tayo sa prepare ng ating bahay. Dahil syempre nagbagawa tayo ng bahay and then nung natapos, may mga bagay na priorities natin kaysa manood-nood ng kung anong shows dyan. Ayan, lovely viewers, napanood po ninyo akong kumakain, super takaw at medyo napasubo po tayo. Pero wala po tayong kanin ngayon. Dahil mataba na po yung kinakain natin. So, in-avoid na po natin yung carbohydrates and sugar. Dahil po ang rice ay rich in carbohydrates po yan. And may sugar po ang rice, of course. So, ayan, lovely viewers, na-miss ko po kayo. Madalang po tayong nakapag-upload dahil sa maraming pong inaasikaso at saka nahihirapan ako sa pag-edit talaga. And may good news po ako sa inyo, lovely viewers. Parating po before my birthday ang aking bunsong hilaw from Germany dahil nag-graduate na po siya sa kanyang coating laboratory technician na course. And ayan, matatapos na po tayo, love viewers. So, dito muna siya magre-relax sa Las Vegas for 3 weeks, which is ikinatutuwa ko po, love viewers, dahil time to serve my bunsong hilaw po. At gusto po niya makasama ang kanyang kapatid na si Doreen. Although may klase po si Doreen. So, napagpasyahan ko na lang po na merong sometimes last week of October, meron po kaming Nevada Day dito. So, holiday Friday po yan. So, ipapasyal ko po sila sa Hollywood Universal Studios sa Los Angeles. And then, pupunta po kami sa San Diego. Nakapunta na po si Bunso doon dahil nag-excursion po siya kasama ang kanyang school, sa kanyang middle school. And ang bunsong hilaw ko po ay hindi pa nakarating doon. So, bale, ipapasyal po namin siya. And then, after 3 weeks, pa-flight na po siya from here to the Philippines to Indonesia, and then Indonesia, Thailand. And then from Thailand, balik na po siya sa Germany dahil magsisimula na po siya magtrabaho. So, kinakabahan po ako dahil syempre bunsong hilaw ko yan. At first time niyang mag-explore sa, sa ibang continent. And this time is Asia naman po yung kanyang pinili. And matatapos na po tayo, lovely viewers. Thank you po sa inyong panunood at busog na po ako. Sinimot-simot ko talaga, lovely viewers, dahil super mahal po ng crab legs dito, lovely viewers. Actually, during the pandemic, hindi po talaga ako bumili ng crab legs dahil $100 po ang 1 pound. My $100, ang 1 pound. So, napagpasyahan ko na hindi man kailangan. Dahil ang mura lang po talaga ng crab legs dito, lovely viewers, before the pandemic. So, ngayon dahil bumalik-balik na po tayo sa normal na life, At nagawa na po natin yung ating mga lifestyle na hindi natin nagagawa before na during the pandemic. So, thank you, Lord. At binigay mo ulit sa amin ang aming freedom at ang aming usual na routine every day. So, sa Philippines, alam kong nagmamask pa po ang mga tao. Hindi po lahat ng mga institution o mga establishments ay nag-aalaw na ng
walang mask. So tapos na po tayo, lovely viewers. Busog na po talaga ako. At salamat na sinamahan niyo ako. Tingnan niyo naman. Oh my God. So ang ating dessert ay pomelo po, lovely viewers, na organic po yan. Nabili ko po sa Sprouts. Ang Sprouts po talaga, lovely viewers, ayan po yung mga fresh vegetables and fruits at and etc. na more on organic sila. Ayan po yung itsura ng pomelo ko, lovely viewers. Parang pinitas lang galing sa ating backyard sa Pilipinas, no? Minsan nakaw na pomelo galing sa farm ng ibang tao. Minsan kakapitbahay lang. So, ayan, lovely viewers, napanood din ninyo yung aking Blackpink. Nag-enjoy po kami kahit may hurricane po. May hurricane po dito sa Las Vegas ng araw na yun. Specifically, Diyos ko po, ewan ko ba. Pero anyway, so, ayan, natutuwa ako at nagagawa naman namin ang lifestyle ng being Las Vegas residents. Yes, and with that being said, syempre, meron na po kaming permanent residency dito sa Las Vegas at granted na po yung aming green card last actually December 1st of 2022 pa. Ayan, and that time nasa Las Vegas, ay nasa Germany po ako nung Christmas time. So, lovely viewers, sana lahat kayo ay malusog at kung may problema man, syempre, dapat lang po nating tanggapin dahil problems are coming and going man. At saka yung aking ball, lovely viewers, may anong nakalagay dyan? Peace. Ayan. And speaking of peace, lovely viewers, dapat may peace of mind po tayo. Kahit minsan inaapakan tayo ng ating kapwa. Minsan masakit man, pero at saka gusto nating maghigante ng ano-ano. Pero hindi po tayo liligaya kung yan lang ang ating iisipin. Tama na po na ipahiwatig natin sa nananakit sa atin na hindi tayo masaya sa ginawa nila, pero silence is the best revenge, lovely viewers. I-ignore na lang po natin kasi diyan po natin makukuha ang ating kapayapaan at you know, yung peace of mind. So, dyan lang po. Thank you so much for watching. Bye. And I love you all.